topic po natin or theme, no? Yung It's All About Life. Kaya pwede ko po kayong tawagin na kayo po yung aking life group online. Ayan po, ano? So thank you so much po muli sa opportunity and thank you so much sa prayer po ng atin pong Mentor Evelyn. Sige po, let me share my screen na po para hindi na po tayo magtagal. Ayan. At patuloy po na ang kabutihan po ng Panginoon ang atin pong makita. Ayan, wag po ako ang titignan ninyo mga kapatid. Hindi po ako ang dapat tignan natin. Ang titignan po natin dito lagi ay ang atin pong Panginoong Jesus. Na po. So nakikita na po ba yung screen ko? Heart react naman po. Ayun. Thank you so much, Mentor Jennifer. Yan, nag-heart react si Mentor Jennifer. Maraming salamat po ano sa atin po muli at ngayon pong umaga ay March 26, 2025. Ayan at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ayan. So again, it's all about life, ang buhay po natin ano at lagi kong sinasabi na ang buhay natin na wala sa ating Panginoong Yesus, it's just a lie, no? It's meaningless, it's useless. Kaya nga po mga kapatid, mga co-mentors, na narito po ay nagpapasalamat po ang inyong lingkod no sa buhay ng bawat isa talagang matyaga na nagpa-plug in no kahit busy tayo pero nandito pa rin po tayo no bakit kasi we want to know deeper our Lord Jesus Christ in our heart tama po ba yan so dahil nga po tayo ay binigyan ng buhay ng ating Panginoon kailangan ng buhay na ito is maging kagamit-gamit at maging karapat-dapat po sa pagpapatuloy po ng ating buhay. And hanggang tayo po ay buhay dito sa mundong ito, no, kailangan po nating mabatid yung pong layunin ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin. So again, meron po tayong question dito. Yan at nais ko po muling sagutin ninyo no sa atin pong chat pane, sa atin pong chat box. Malaya po kayong sagutin 'yan. Kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataong makapagbakasyon ng libre kasama ang kahit sinong tatlong tao, sino ang tatlong taong isasama mo at bakit? Ayan po. Sige, pwede niyo pong i-chat diyan. Alam niyo yung pagbabakasyon ng libre is hindi imposible yan dito sa ano sa I Am Worldwide, di po ba? Na-experience na po yan ng marami nating mga mentors dito. Kaya kung sakali naman po sa iba na hindi pa nakakapagbakasyon ng libre, yan, sino po yung isasama natin at bakit po? So, sige po, magbabasa po ako ng ng chat. An amazing morning po sa atin pong Queen Lioness and the rest of our mentors. Ayan. Sabi po ni Mentor Gilbert, wife and son. Ako, Mentor Gilbert, kulang pa po yan. Sino pa po yung isa? Ano po ba yung son nyo? Okay. Si Mentor Christy, syempre yung family niya. Yan, ang atin pong Queen Lioness, husband, son, and mother. Di ba? Yan ang isasama. Wala na naman yung no, yung sagot na bakit. Anyway, okay lang po yan. Ayan, family. Mga anak ko, si Mentor Vane po ba to? Ayan. Si Mentor Arlene, mama ko at anak ko. Ayan. Sama niyo po ako, men, sa kulang po ng isa. Joke. Ayan. Si Mentor Raymar, parents. Okay. Si Mentor Kimberly, parents and bunsong kapatid. God is good. I think Mentor Alfred po ito, may family para sama-sama po kami. Siyempre, mama, papa at yung manglilibre. Ayos yan, Mentor Angelica, no? Mentor Jennifer naman, si mama, papa, at anak. Okay? Mentor Cecil, mga anak ko po, tatlo. As single mom, sila na po ang buhay ko. Masaya po sila, masaya, masaya na rin po ako. Ayan, thank you so much. Mentor Cecil, Mentor Raymar, kasama yung pamangkin, Mentor Aiza, mga anak. Ayan. Mentor Anne-Lorraine family. Ayan. Okay, thank you so much po, no? So, syempre, alam na natin kung bakit. Mas masaya po, syempre, magbakasyon, di ba? Nang may kasama ka. Ang ano naman, parang hindi talaga natin siya, actually, sige, pwede nating sabihin na pag mag-isa tayo, may enjoy naman natin kahit papano, no? Pero iba pa rin po kasi yung feeling na meron kang kasama, may kakwentuhan ka, merong taga-picture, o di ba? Meron tayong mga, kumbaga, ay kasama kumain or mamasyal, yan talaga yung ano natin, no? So, pag nabigyan po tayo ng pagkakataon, and alam niyo po, yung mga nabanggit po natin, no? It's all about our family, di po ba? Kasi talagang nakadasay
naman na unahin talaga natin yung family natin, no? Sa anumang pong mga achievements na meron tayo. And that is also the reason why kaya nga po tayo nagpupursige sa buhay na ito, no? Para mabigyan ng masayang buhay o ng mga bagay na magpapasaya sa atin o yung mga nararapat nating matamasa sa buhay na ito, no? Yung kaligayahan natin is magiging kaligayahan din po ng ating pamilya. So muli, maraming salamat po sa mga sumagot, no, ng atin pong katanungan. Reflections po natin, nilikha tayo ng Diyos na may pagnanais at kakayahang magkaroon ng relasyon sa iba. Okay po? Sabi natin, di ba, alam kong alam niyo po yung kasabihan na no man is an island. Ayan po. At iba pa rin talaga pag may kasangga ka, kapag may kabady-body ka, kapag meron kang someone, no, na talagang nakakasama mo, nakakakwentuhan mo, o nakakapiling mo. Ayan. Pero sabi dito, isa ito marahil sa mga dahilan kung bakit ganun na lang ang sakit na ating nararamdaman sa tuwing nakakaranas tayo ng pagkawasak ng isang relasyon. Siyempre, doon sa tanong ko kanina, hindi mo isasama yung taong nanakit sa'yo, di ba? Hindi mo isasama yung taong sumugat sa puso mo, okay? So, parang mahirap naman kasama, no? Yung taong you are not, hindi ka komportable sa kanya. So, syempre, gusto natin yung kasama natin is magiging komportable talaga tayo. Pero alam niyo po, sa isang relasyon, mga kapatid, ito po ay talagang isa sa dapat nating bantayan. Ano po? Isa sa dapat nating bantayan sa kapanahunan po natin. Especially yung mga relationship sa family. Bakit? Kasi ito kasi yung target ng kaaway. Ano po? Family ang unang tina-target ng kaaway. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, no, at yung partner mo ay hindi pa po mananampalataya, dapat siya muna yung wini-win po natin. Para meron tayong iisang spirito na dadalhin ibababa doon sa ating pamilya, no? Yung katuruan ng patungkol po sa ating Panginoon. Bakit? Kung wala po kasing pananampalataya sa ating Panginoon, malaki po yung tendency talaga na magkaroon po ng wasak na relasyon. Ano po? Kaya may mga pamilya talaga na nasisira yung relasyon. Ano po? Yan. So, napakahalaga po na tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Yesus para hindi po natin magawa yung paghihiwalay na iyan, no, sa atin pong mga buhay. Well, for your information, I came from a broken family po. Ayan, ang nanay at tatay ko po ay magkahiwalay. Siguro, I think ano po ako doon, mga magto 2 years old nung umalis po si Papa. Pero si Papa ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Ano po? And second family kami, o di ba? Second family kami, hindi talaga si mother yung first family. So ibig sabihin talagang may mga relationship na nasisira. Pero ito po yung good news natin po ngayon. Bakit? Kasi pag-uusapan po natin yung tungkol po sa atin pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So bilang anak ng Diyos, hindi niya ibig na ikaw o ang sino man ay tuluyang mapalayo sa Kanya. Yan po yung good news, ano? Hindi ibig or nais ng Panginoon na mapalayo tayo sa Kanya. Dahil dito, siya mismo ang gumawa ng kaparaanan upang maibalik ang nasirang relasyon sa pagitan niyong dalawa. Okay, so alam naman po natin yung dahilan kung bakit po nagkaroon ng paghihiwalay, no, ng ugnayan ang tao at ang Panginoong Yesus. It's because of the sin. Ayan. Dahil sa kasalanan na nagawa po ng ating ninuno na si Eva at si Adan. Okay, so nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng hindrances, nagkaroon ng kumbaga ay anong tawag dyan, pagitan doon sa relasyon na yon. And nasira talaga. Bakit? Kasi alam natin ang Panginoong Diyos ay banal, no? At pag sinabing banal, hindi yan po pwedeng makisalamuha o hindi siya po pwedeng makihalubilo sa mga makasalanan. Okay po. Sabi diyan, sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, siya mismo yung gumawa ng kaparaanan para mabalik yung nasirang relasyon. Grabe yung Panginoon natin, o grabe yung Diyos natin. Imagine, di ba? Talagang tayo yung nakagawa ng kasalanan, tayo yung sumuway, pero siya yung gumagawa ng kaparaanan para maipanumbalik or mabalik yung relasyon na nasira sa pagitan po natin. Makatutulong na paghambingin ang iyong katayuan sa harapan ng Diyos bago at matapos mong makipag-isa kay Kristo.
Okay? So, hindi ko pa pala nalagay dyan, ano? Dahil kagabi ko lang uli nagawa po yan. Ayan, ang topic po natin is fellowship in Christ. Okay? So, paghahambingin po natin ngayon yung katayuan natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos bago at matapos tayong makipag-isa kay Kristo. So, ano po yung unang bagay? Yan. Una po, bago po ang pakikipag-isa natin kay Kristo. So, hindi pa po tayo mananampalataya, hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay mga patay, no? During that time na no relationship tayo sa ating Panginoon. Patay tayo dahil sa kasalanan. Okay? Patay tayo dahil sa kasalanan. Sa Efeso 2, verses 1 and 2, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Okay po? Sa mga pagsuway at dahil sa kasalanan. Okay, so ito naman talaga yung number one na dahilan kung bakit po nagkaroon ng pagitan o kung bakit nagkaroon ng barrier yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon dahil pumasok ang kasalanan sa isang pagsuway. Okay? Pagsuway, hindi pagsunod sa iniuutos ng atin pong Panginoong Jesus. Okay? So dahil po diyan, ayun po yung nangyari. Ayan, nagkaroon po tayo ng patay na relasyon. Ibig sabihin, ang atin pong ugnayan sa Panginoon ay nalayo during that time na nag-commit tayo ng kasalanan. Sinusunod din nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Okay? Sa atin pong mga mananampalataya na if we are going back to our life before without Christ, ito po yung buhay natin noon. 'Di ba? Ang sinusunod po natin ay yung masamang takbo ng mundong ito. Totoo naman po, 'di ba? Kasi majority of us ay ano po, ang karamihan po sa atin, we must go with the flow. Ha, di ba? Minsan kung ano yung uso, kung ano yung trending, nagiging ganon din po tayo na kumbaga ay naa-adapt po natin, ginagaya po natin. Kahit alam naman natin na hindi dapat, di ba? Hindi naman lahat kasi ng mga trending ay dapat po nating gayahin. Especially dapat maging mapanuri po tayo bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga trending na ito is possible maging way ng kaaway para po mag-penetrate na naman siya sa buhay ng kanya, na sa buhay ng anak ng Diyos. Okay? So, ganito po tayo dati. Sinusunod po natin yung takbo ng mundong ito. Ano po yun? Yung unahin, yung magtatrabaho, magsisikap tayo, o we are chasing for money, we are chasing for power, for opportunity, di ba? Halos yun na yung buhay natin, yung pagtatrabaho natin. Kaya nga minsan, we are neglecting also yung ating pong pinakamahalaga sa buhay natin na nais nating kasama sa mga kasiyahan ng buhay natin. Ang alin po yun? Yung family po natin. Di ba? Dahil po sa mga bagay na ninanais po natin, ibig sabihin, doon na tayo eh. Doon na natin na ano yung puso natin eh sa bagay na yon. Na ang tao ngayon kapag walang pera, o 'di ba, parang malungkot. Di ba? Eh, pinanganak naman tayo, wala naman talaga tayong pera eh, personal eh, di ba? Pinanganak tayo, wala tayong pera. So, bakit tayo malulungkot? Tayong mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo nalulungkot pag walang pera. O baka sabihin nyo, lo, grabe ka naman, Mentor Annalyn, hindi ka ba nalulungkot? Yan, maaaring nalulungkot po tayo, pero hindi po kasi tayo talaga doon nakafocus sa money. Hindi po ba? Hindi naman po anumang bagay na natatamasa natin ay magbibigay talaga sa atin ng kasiyahan. Ayan. Maaari nga po kasi tayong malinlang, maaari po tayong masilo, maaari po tayong madaya, maaari po tayong sabihin po nating ayan, out of focus yung life natin doon sa ating Panginoon dahil doon sa mga bagay na nandito po sa mundong ito. Okay? At sabi pa dyan, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Sino po ito? Spiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ay po. Ayan, malinaw po ano, alam niyo po, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, sino po ba talaga yung nasusunod sa buhay natin? Siyempre po, ang nasusunod po sa buhay natin is yung sarili natin. Di po ba? Kung ano yung nasa isip na natin, ito na yung pinaniniwalaan natin, parang no one can break that, 'di ba? Ito na yung ano eh, ito na, dito na ako, naninindigan na tayo sa mga ganyan. Though alam natin na sometimes yung atin pong mga paninindigan ay hindi naman talaga naaayon sa nais ng Panginoon.
Okay po? So ayaw nating pasakop sa ating Panginoon. Pag hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon, kanino tayo nagpapasakop? Doon po sa mga espiritong naghahari sa himpapawid. Ayan. So sino yan? Ang atin pong kalaban, ang atin pong kaaway. Kasi kung kakampi natin ang ating Panginoon, alam natin kung sinong kaaway natin. So, patay tayo sa kasalanan kasi nakikipag-isa tayo doon sa kalaban ng ating Panginoong Yesus. Kasi wala pa tayong ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Ayan po yung kalalagayan natin, no? Talagang ano tayo, malayo. Hindi tayo maaaring makalapit sa ating Panginoong Yesus. Okay, sabi dito, ang lahat ng tao na namumuhay sa kasalanan ay tinuturing na patay sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, take note, namumuhay sa kasalanan ay patay na itinuturing po ng Diyos. O, hindi yung patay na, patay na tayo, hindi eh. Yung patay na kumbaga talagang wala kang ugnayan sa ating Panginoon, wala kang relasyon. Yung bang ginagawa mo yung lahat ng gusto mong gawin kahit tama, kahit mali, no, no guilty feelings o basta masaya ka dun sa ginagawa mo kahit alam mong hindi tama, no, yung ginagawa mo. Okay? Sa kanilang pagsunod sa masamang takbo ng mundo, wala silang kamalay-malay na sila pala ay nakapailalim pa sa kapangyarihan ng dyablo. Okay? So ito po yung kalagayan ng mga tao na bago tayo makipag-isa kay Kristo, talagang patay po tayo, no? Patay po tayo sapagkat ang sarili po natin ang nasusunod natin. Sapagkat yung iniisip po natin, yung self lang natin o yung nais lang ng dyablo, yung nasa isip at nasa puso po natin na hindi natin namamalayan ano na hindi pala tama iyon. O kasi dati naman nung wala pa talaga tayo kay Jesus, wala pa tayo sa ating Panginoong Yesus, okay lang naman sa atin hindi magsimba eh, 'di ba? It's normal na hindi nagsisimba. Pero pero ngayon po, alam po natin sa buhay natin na kakulangan, no? Kakulangan sa atin po bilang kanyang mga anak kapag hindi tayo nakapunta sa church. Tama po ba? Yan, yung mga hindi po nagpupunta sa church. Oh, bakit kailangan may church? Bakit kailangan may ganitong community? Yan, kasi ito po yung mga bagay na maaaring makatulong sa atin para maunawaan natin, mabatid po natin, no, yung atin pong pagkakakilala sa ating Panginoon. Hindi lang natin kilala ang Panginoon, siya ay Diyos na mabuti, siya ay Diyos na mapagmahal, no, kundi talagang lahat ng bagay na maaari nating mabatid sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng community na meron tayo, sa pakikipag-fellowship po natin. Okay? So, sabi din dito, ang Diyos ay banal. At dahil sa kanyang kabanalan, ang lahat ng makasalanan ay kinamumuhian at kinapopotan niya. Yan. Alam po ng marami, ang Diyos ay mapagpatawad. Yes po. Mapagpatawad po ang Panginoon. Pero pag ang kasalanan mo ay paulit-ulit mong ginagawa, ayan, sa tingin mo patatawarin ka. Sa tingin mo genuine ba yung paghingi mo ng tawad? So baka akala natin sa buhay natin sa kasalukuyan, no, we must observe and we must identify ourselves also na kung saan ay eto bang buhay ko na dati na hindi ko kilala ang Panginoon, talagang ganun ba ka-worst? Yan, no. Syempre, ganun talaga ka-worst, no? Yung wala po sa ating Panginoong Jesus. Pero, makikita po natin yung kabutihan, no? Yung grasya at biyaya ng Panginoon sa atin po na kanyang mga anak na tinawag at pinili. Okay. So again, tinawag at pinili. Okay, kung isa ka sa pinili ng ating Panginoong Yesus, eto na po yung magiging buhay natin ngayon. Okay? Matapos tayong makipag-isa kay Kristo, yung pakikipag-isa po natin na yon, no, yung time po na tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Lord and Savior. So dahil po sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Yesus, no, ang katumbas po nun o ang kapalit po nun, ang regalo po na yon ay buhay na sa Diyos. Yung eternal life na inihanda ng Panginoong Yesus para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang mga anak. So magkakaroon ng saysay, yung pagkapako, yung pagkamatay ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo kung makikipag-ugnayan ka, makikipag-isa ka sa Diyos.
kung magkakaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, kaya sa atin pong buhay, higit na dapat po nating pahalagahan yung relasyon po natin sa atin pong Panginoong Jesus because it follows everything, no? Yung relationship po natin sa mga tao, sa kapwa po natin, magiging good po 'yan. Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, o dapat wala ka ng kaaway. Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, o dapat hindi ka na nag-e-enjoy sa kasalanan. Di ba? Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, o dapat may mga moments siguro na talagang experience natin kasi we are human being, di ba? May damdamin tayo, may puso tayo, pero hindi ka na talaga doon hindi ka na talaga doon kumbaga ay mamumuhay, 'di ba? Yung mind mo. Yesterday pinag-usapan natin yung mind. Ayan, yung atin pong renewed mind, 'di ba? So iba na talaga po yung atin pong nasa isip, hindi na sarili po natin. Yung pong atin pong nasa isip. Excuse me lang po. Malabs pa nga ako. Ano? Ano ba yun? Yan, naubo na tayo na. So, hindi po sarili mo ang iyong iisipin. Ano po? So, sabi po dito sa Efeso 2:4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Napakasagana ng habag ng Diyos. Grabe po ang ating Panginoong Yesus, ano? Talagang yung kanyang kahabagan sa kanyang mga anak ay naroon. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen. Amen for that. Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. We cannot compare the love of God sa atin pong mga buhay. Di po ba? Yung pagmamahal natin sa pamilya natin, ano po, masigit pa yung pagmamahal ng Diyos talaga sa buhay po natin. Hindi po natin maikukumpara. Hindi natin kayang tumbasan yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin po. No? Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Kaya nga po, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang biyaya, siya mismo, ang kanyang anak, ay ipinagkaloob po sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Di ba? Grabe no, binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya mga co-mentors na nandito, huwag nating sayangin talaga yung pagkakataon sa buhay natin na nakilala mo na ang Panginoon. Tapos magto-turn back ka pa sa Kanya. Nandito ka na. Unti-unti nang nararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo. No? Huwag ka nang mag-backslide. Huwag ka nang tumalikod. Kasi the moment na tumalikod ka, ikaw ang kawawa. The moment na lumayo ka pa sa ating Panginoong Yesus, ikaw po ang lugi. Pero, yes, hindi po natin ma-experience talaga yung very smooth life eh. Di po ba may mga struggles and rough road tayo ng buhay po natin. Pero ang maganda po noon, di ba? Kasama po natin ang Panginoon sa lahat po ng mga rough roads ng life po natin. And dahil po sa kanyang pag-ibig na yan, dahil sa kanyang kahabagan na yan, naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil magaling ako na speaker, hindi dahil lingkod ako ng Diyos, hindi dahil gumagawa ako ng mabuti sa kapwa ko, hindi dahil nagbibigay ako sa church, no, nagtatites ako, hindi po yun yung dahilan kung bakit ka maliligtas o kung bakit ka naligtas. Di ba? Dahilan kung bakit po tayo naligtas, naranasan po natin yung buhay na walang hanggan, o mararanasan natin yung buhay na walang hanggan na yan sa piling ng ating Panginoon, it's because sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Mga kapatid, lahat po ng tao ay nagkasala. Lahat po may kasalanan. Lahat po
nagko-commit ng kasalanan. Actually, kung i-assess nga natin yung sarili natin di ba? Kahit pa sabihin tayo yung mananampalataya na talaga o matagal na tayo sa pagkakilala at relasyon natin sa ating Panginoon There are moments in our life na talagang may mga pagkakasala pa rin po tayong nako-commit. Tama po ba? No? Lalo nandiyan yung temptations. Oo. Minsan yung mga tao na malapit sa atin, mga taong mahal natin, yan pa talaga yung mga magiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan. Pero alam niyo po, ang paalala sa atin ng ating Panginoon dahil siya ay mayroong pusong nahahabag po sa atin, mayroong puso na napakadakilang kanyang pag-ibig at napakaganda niya kanyang kalooban sa atin. Mga kapatid, He is always reminding us na hindi natin dapat i-enjoy ang kasalanan sa life natin. Ano po? Dapat talagang sa atin pong mga puso, sa ating buhay, once we confess our sins sa ating Panginoon, wag na nating ulit-ulitin pa, no? Especially yung mga kasalanan talaga na hindi makalulugod sa ating Panginoon. Pero wala o maliit na kasalanan Still, kasalanan is kasalanan. Even white lies kasalanan kasi malingan din po no po? Pero ito po yung buhay po natin, di po ba? Heart react ka if nakipag-isa ka na sa ating Panginoong Yesus. At dahil sa pakikipag-isa mo sa ating Panginoong Yesus, you have now the life, the eternal life prepared by our God. Dahil sa lawak ng pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa inyong mga ginawa. Ikaw na dating patay ay binuhay muli sa pamamagitan ni Kristo. Noong tayo'y makasalanan pa ay wala tayong kakayahan na papurihan ng Diyos dahil ang lahat ng ating ginagawa ay nadungisan ng kasalanan. Ngunit dahil sa sakripisyo ni Jesus at sa pakikipag-isa mo sa Kanya, ikaw ay nabigyan na ng kakayahang gumawa ng mabuti na nakalulugod sa Diyos. Emphasize lang po natin to, no? Ngunit dahil sa sakripisyo ni Jesus at sa pakikipag-isa mo sa Kanya. So, ang sakripisyo po ng ating Panginoong Yesus ay dun sa cross ng Calvary, no? Sa krus ng Kalbaryo. Yung pagkapako niya, yun po yung sakripisyo niyang malaki sa atin. Pero magiging useless lang po yung pagkapako ng ating Panginoong Yesus kung hindi tayo makikipag-isa sa Kanya. Mababaliwala po iyon. Bakit? Siyempre, pag hindi tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, we are not recognizing that He is our Savior. Di po ba? Big sabihin, hindi po nananatili na alam lang po natin yung ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin na siya po ay namatay, siya ay nalibing, muling nabuhay. Hindi lang po dapat alam po natin yun, hindi lang yun. No, kundi sabi dito, at sa pakikipag-isa mo sa Kanya. So you have to decide talaga na makipag-isa ka sa ating Panginoong Jesus. At again and again, babalik tayo sa katangian ng ating Panginoong Jesus na siya ay banal, ayaw niya sa kasalanan. So as much as possible, we need to do what is necessary for God's eyes. Paano po natin gagawin yon? No? Paano po natin malalaman yon? We have to dwell ourselves doon po sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Because the Word of God is the revelation also ng mga bagay na dapat po nating maging, no? Maging pag-uugali o maging gawin o gawain sa ating buhay para talaga yung landas po natin na tinatahak ay patungo po sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang pakikipag-isa po sa ating Panginoong Jesus, kailangan niya ng renewed mind. Ang isip mo na po ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus at hindi na po sa mga bagay na magbibigay sa atin ng worry, magbibigay sa atin ng stress. Ang isip mo po ay nakatuon doon sa ating Panginoong Yesus na napakabuti sa lahat ng pagkakataon ng buhay po natin. Sometimes, ano ba yung ano ba yung na-overcome natin sa mind natin?
No? Is it yung faith natin sa ating Panginoon o yung mga worries natin doon sa mga bagay na magiging struggle po natin sa life po natin? Okay? So halaga po sa atin, mga kapatid, na ang relasyon talaga natin sa ating Panginoong Yesus ay maging malinaw sa iyo at maging maayos. If you have a relationship with our God, nakipag-isa ka na sa Kanya, we need to do things, yung mga bagay na kalooban niya sa buhay po natin. Ano po? Ano po yung mga kalooban niya sa atin? Lagi ko po itong sinasabi sa kahit sino po yung nahahawakan ko or natuturuan ko, no? Ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay laging mabuti. Di po ba? Yun po yung kalooban ng ating Panginoon sa atin, laging mabuti. Pero bakit minsan, parang hindi naman mabuti yung nangyayari sa buhay ko? Ayan. Kaya minsan kino-question natin yung Lord, ano? Lord, sabi mo po, para maging mabuti. Bakit po hindi naman pala mabuti? Hindi mabuti yung nangyayari sa akin. Parang ganon, ano? Ayan. So ako, parang napagtagni-tagni ko lang rin, ano? Kasi before, ah, ano talaga kumbaga ay masipag ako mag-aral. Ayan, masipag ako mag-aral. At dahil nga galing kami sa kahirapan, so ang mind ko noon kailangan makatapos, o di ba? Yung mindset ng mga karamihan. Kailangan makatapos ako, makagraduate ako para makapagtrabaho ako, o di ba? Mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Ganun naman yung aim ng lahat, no? So ang mind ko noon makapag-aral, makapagtapos. Okay? Siyempre, hindi madali nga po sa case namin kasi nga si nanay lang yung nagwo-work. O ano ba naman yung kinikita ng nanay ko? Apat po kami magkakapatid. O di ba? Ang saya-saya, apat kami magkakapatid. Tapos nanay ko lang po yung nag-provide sa amin. During that time, wala po talagang binibigay yung papa ko, no? Pero alam nyo, pinakilala sa akin ng Lord ang papa ko high school. Pinakilala pa lang sa akin ng Lord. Nakilala pa lang, nag-meet kami, okay, yan, sige. So akala ko nun may pag-asa na ako na makakapag-aral na ako. Ang gusto ko po nun, maging nurse. Yan, maging nurse. Desire ng heart ko, maging nurse talaga ako. Okay. So, syempre, desire ng heart ko maging nurse, pero hindi ako doon nilagay ng Lord. No po, hindi ako doon nilagay ng Lord. Bakit? Lord, pinakilala mo na nga po sa akin yung papa ko. So, ibig sabihin, ang isip ko, si papa na yung makakatulong sa akin para makapag-aral ako. Pero hindi po nangyari yun kasi hindi naman pala mayaman yung papa ko. Marami lang siyang asawa pero hindi siya mayaman. Ibig sabihin, hindi pa rin ako makakapag-aral. Dahil nga ang gusto ko, porsigido ako, makapag-aral ako, makapagtapos ako. Nagpaubaya yung mga kapatid ko sa akin. Sige, ikaw na lang yung mag-aral. Total, ikaw naman masipag. Di ba? O sige, sabi ko, payag ako, grab the opportunity. So, yung pag-aaral ko po ay syempre sa Manila eh. Manila pa noon, di pa uso yung sa ngayon na marami ng school dito sa Bulacan. Sa Manila pa tayo dumayo noon, napadpad noon. O, syempre, yung pamasahe, yung baon. So, ang laki po ng sakripisyo natin during that time na ako po ay college. Yes, nakapagbigay po si Papa, nakasupport kahit papaano. Pero hindi po ako nauwi sa nursing. Bakit? Ang mahal daw ng nurse. O, during that time, mahal daw ng mga gamit, ang mahal daw ng tuition fee. Yan. Di, syempre, frustrated ka, hindi ka na, no? Pero sabi ko, hindi, kailangan makapag-aral ako. Kailangan makatapos ako. Sabi ng nanay ko, mag-teacher ka na lang. Mag-teacher ka na lang no? Lang yung teacher no? Ano ba, ayoko ng pagtuturo hindi ko gusto yung pagtuturo. Pero sabi ng nanay ko, mag-teacher ka. Kasi para makagraduate ka. Kasi pag teacher daw, mababa lang yung mga gastusin. Di ba? Di sige, kasi ang goal ko nga, makapagtapos ng pag-aaral. Di, grab the opportunity again. Pero, hindi naman po inaano sa akin talaga yung lahat ng kailangan ko material na financial na support, hindi po So kailangan ko pang magtrabaho habang nag-aaral ako. Yan, kinailangan ko pang magtrabaho habang nag-aaral ako. Nakitira ako sa mga kamag-anak namin sa Manila. Yan, at nasuportahan naman po. Pero syempre hindi po madali 'yun. Nag-aaral ka, nakikitira ka, so dapat makikisama ka. O di ba?
Lord, ang gusto ko lang naman po makatapos ng pag-aaral. Eh. Pinakilala mo na sa akin si Papa, bakit parang na-experience ko pa itong mga bagay na to? Po ba? So during that time, di ko naintindihan. Basta ang alam ko lang, kailangan mag-aral ako, kailangan makatapos ako. At dahil yun yung sinabi sa akin na mag-teacher, yun yung ginogol ko. No, na makatapos ng pagtuturo. Okay naman po. Yan, nakagraduate naman po ang inyong lingkod sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Kahit during that time talagang kapos na kapos, no? Uuwi ka. Actually, wala talaga akong pangkain noon, no? Wala akong pangkain noon. Ang ginawa ko lang po, nakipagkaibigan ako. Ayun, nakipagkaibigan ako. Ang problema ko, pera, pangkain ko, everyday. Pero yung isa kong classmate, ang problema niya, wala siyang kasama, pagkakain siya. O, di nagtandem kaming dalawa, lagi akong libre. O, di ba? Ayan. So, ganun po, pinakilala sa akin ng Lord yun eh. Kaya hindi ko makakalimutan yung classmate ko na yon. Na pag kakain siya, sabihin niya sa akin, Annalyn, tara, kain tayo. Gugutom na ako eh. Yun lang yung problema niya, wala siyang kasama. O, di ba? Pero inilaan ng Lord pala sa akin yon, yung mga bagay po na yon. And kaya po pala hindi ako napunta sa pagna-nurse. Kasi dito ako tatawagin ng Lord sa ministry ng pagtuturo talaga. Ano po? Dito ako tinawag ng Lord sa, kumbaga inihanda ako ng Panginoon, pinrepare ako ng Panginoon na hindi lang ako magiging teacher in a secular life. Magiging teacher din po ako sa church. At magtuturo din po ako dito sa atin pong community. Magagamit din po tayo as speaker sa atin pong community. So, yung mga bagay po na yun ay possible na sabihin natin na parang ang hirap naman po nun, Lord. Di ba? Hindi naman kasi talaga yun yung gusto ko eh, yung pagtuturo eh. Pero inihanda pala ako ng Lord eh. Pinakita pala sa akin ng Lord para maging ano tayo, maging effective tayo no sa ministry na tinawag po niya tayo. Ayan. And hindi ko po pinagsisisihan yung bagay na yon, kundi pinasasalamatan po natin ang Panginoon. Sapagkat kung hindi po, kung hindi tayo nagturo, di ba? Kung hindi tayo nagturo, hindi rin tayo magkakaroon ng pagkakataon na pag-aralan yung kanyang mga salita at maituro po sa atin pong mga kapwa mananampalataya o sa maraming mga tao po na nangangailangan po ng salita ng ating Panginoon. So ibig sabihin talaga mga kapatid, may mga moments ng life natin na sometimes we don't understand why. Pero at the end of the time frame ng Lord, ipaparealize niya sa atin na kaya pala. Kaya pala nandito tayo sa Lions Worldwide. 'Di ba? Kaya pala tayo nandoon sa kanya-kanyang sub-team. Yan. Alam niyo po ang plano talaga ng Lord sa atin, sometimes we don't understand kung hindi tayo magdudwell sa Kanya. 'Di ba? Kung hindi tayo lalakad ng para sa Kanya, ng ayon sa Kanya. Kung pang sarili lang natin, hindi natin talaga maintindihan. Baka talaga magreklamo tayo, mag-quit tayo. Kasi hindi po madali yung pong minsan na mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pero nagiging madali po yan kung i-accept mo sa sarili mo and tinatanaw mo na yan po talaga yung kalooban ng Lord sa life natin. Kasi nga, yung kalooban natin sa sarili natin, alam na natin kaagad yung ano natin pero hindi nga yun yung kalooban ng Lord sa atin kaya dinadala tayo sa ibang sa ibang opportunity eh. Di po ba? Pero mauunawaan lang po natin yun once na nakaugnay po tayo sa ating Panginoong Jesus. Yung pamilya na meron po tayo ngayon, di po ba, sometimes, kasi mga estudyante ko before, naririnig ko, bakit kasi ito pa yung naging nanay ko, bakit siya pa yung naging tatay ko, yung mga questions na ganun sa life nila, no? Pero sabi ko, ang family o ikaw, tayo na mga lingkod ng Panginoon o lahat ng tao po, dinesenyo ng Panginoon niya sa pamilya na ayon dun sa kanyang kalooban eh. Di po ba? Ayon dun sa kanyang kalooban. So kung meron man tayong mga na-experience na mga relationship na nasisira, nawawasak, na po, at syempre hindi madali sa atin 'yan, hindi natin gusto yung mga bagay na 'yan. Pero you have to be strong. You have to be strong and no matter what relationship na meron po tayo, even good relationship, alam nyo, iiwan din naman tayo ng mga mahal natin sa buhay eh. But God will never leave us nor forsake us.
Yan po yung isa sa magandang katotohanan na dahilan kung bakit ka dapat magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at kung bakit mo dapat talaga hanapin ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? Oo, yung mga mahal natin sa buhay na, tingnan nyo nga po yung iba, mostly family lang talaga yung isasama sa travel eh. Doon sa libreng travel eh. That's an opportunity eh. Pero may naiiwan tayo eh, di ba? Hindi lang naman pamilya yung mahal natin eh. Mahal din natin yung kaibigan natin eh. Pero naiiwan din po natin. So, ibig sabihin po mga kapatid, sa life po natin, yes, it is good for us to have a good relationship. Actually, talagang yung relationship sa atin pong kapwa, 'di ba? Iniingatan natin 'yan eh. Tama po ba? Yung gusto natin mabuti tayo sa paningin ng kapwa natin. Gusto natin wala silang masasabi ng tungkol sa atin. Yun yung gusto po natin eh. Pero what about yung sasabihin ng Lord sa atin? Di ba ba? Baka mamaya kasi tayo, we are doing our part to do our best doon sa nais ng kapwa natin. People pleaser ka. But did you ask yourself na ito pang gagawin ko na to o ito pang bagay na to is nais ng Lord o ang Lord ba yung mapiplease ko? Yan. So sometimes kasi no, halimbawa ganito lang 'yan. Simple lang sa pakikipagkaibigan po natin, 'di ba? Siyempre it's normal na nakikipagkaibigan tayo pero pagka nakikipagkaibigan po tayo, do we have the boundaries in our life as Christian? Meron po ba tayong boundary sa buhay po natin bilang mga mananampalataya? O halimbawa, ang atin po mga kaibigan is wala talagang pagkakilala sa Panginoon. No, they do the things na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ikaw, bilang Kristiyano, makikiayon ka ba sa Kanya? Makikisama ka ba sa kanila? Makikisama ka ba sa kanila? O nakikisama ka, no? O, iba yun eh. So, ibig sabihin, yung pakikipagrelasyon minsan sa tao, pag sa isang umpukan, sa isang grupo, sa isang kaibigan, halimbawa, nag-iinuman, birthday, oh, ang KJ mo naman. O, di ba? Takot ka masabihan ng ganun eh. KJ mo, ano ba yan, isang shot lang. Takot ka sa ganun na ayaw mong mapahiya sa ibang tao. Pero nakatingin din sa'yo ang Lord eh. Nakatingin sa'yo ang Lord doon sa circle of friends mo. O anong kaibahan mo doon sa mga kaibigan mo na walang pagkakilala sa Diyos at ikaw na sinasabi mo you go to church, 'di ba? Mayroon kang relasyon sa Panginoon pero umaayon ka doon sa bagay na ginagawa ng mundo. Mas takot kang sabihang duwag ka o kaya naman ang KJ mo kaysa dun sa sabi ng Lord, congratulations anak, na pagtagumpayan mo, hindi ka uminom. Hindi ka nakiayon dyan sa mga tropa mo na yan. Di ba? O, example lang po yun. Pero marami pa pong bagay ng life po natin na ganun eh. Sometimes, mas napiplease natin yung ibang tao rather than sa Lord. Pero pag nakipag-isa ka na po sa ating Panginoong Yesus, dapat nangingibabaw na talaga na yung buhay kasi na idinidesign sa atin ng Lord, buhay po na eternal. Kaya po dapat tayo, pinapractice na rin yung natin yung sarili po natin doon sa kabanalan talaga. No? Baka sabihin nyo, Mentor Alan, hindi ka na ba nagkakasala? Nagkakasala po tayo. No? Kakasala po tayo, pero ang, ang malinaw po sa atin dito, hindi na natin ine-enjoy talaga yung kasalanan. Kapag may ginagawa po tayong kasalanan, meron na talaga tayong, Lord, sorry po, kasi nasaktan na naman po kita. Lord, sorry po, hindi ko po ito nais. Di po ba? Meron na talagang ganun sa life po natin. Okay? So, ayan po. And question for us as our pagtatapos po. Ayan, sabi dito, paano mo mailalarawan ngayon ang relasyon mo noon sa Diyos? So, halimbawa, gaano mo siya kadalas kausap noon? No? Gaano mo kadalas binabasa yung Biblia na liham ng Diyos para sa atin? Bago ka makipag-isa kay Kristo. So you can, anong tawag dyan, go back to your life before without Christ. Ano nga ba yung relasyon ko sa Diyos noon? Nagpe-pray ba ako? Nagbabasa ba ako ng Bible? Di ba?
kumbaga, ano yung mga bagay na ginagawa ko sa ating Panginoon noon. O syempre noon ako tinatakasan ko talaga yung Bible study. Tatakasan ko talaga. Pag nandiyan na yung pastor, ay naku, sasabihin ko, sabihin niyo wala ako. 'Di ba? Kasi nungalingan, yun yung ginagawa natin eh. Oo, tapos nahihiya tayo magbitbit ng Bible noon. Yan. So hindi talaga, hindi wala namang pwedeng natatawag lang natin ng Panginoon noong wala pa tayo. Pero yung pakikipag-usap at ugnayan natin sa kanya ng heart to heart, hindi natin yun na-experience. Ako, hindi ko po na-experience yun noon. Kasi nga, wala pa akong relasyon sa kanya. Ngayon, paano mo naman ito ilalarawan ngayon? Nakaisa mo siya. Ayan. So dahil kaisa mo na po ang Panginoon, ano naman yung relasyon mo ngayon sa Kanya? Yung mga bagay na nagagawa mo para sa ating Panginoon. Kasi for sure, marami pong bagay na nagawa ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Pero ang tanong ngayon, ano yung bagay na nagagawa mo para mas mapalalim mo pa yung pagkakilala, pagkaunawa mo sa ating Panginoong Jesus? Mga kapatid, yan, siguro po, mas maganda kung masusubaybayan nyo po pag ako po yung speaker, masusubaybayan nyo po kasi ito po yung lessons na to, yung talagang nais ko pong i-share. At ito rin po yung revelation ng Lord na since ayan yung ah, kumbaga ay lessons na pinrovide ng Lord para sa amin. So ito rin yung nais ng Diyos na i-share ko po. Yan. Kaya po, salamat po sa kanyang kabutihan. At tunay nga po na ang reflections po lagi ay sa atin pong mga sarili. Well, anyway, ang mga pag-aaral, pagtuturo po dito ay nasa atin naman po kung atin pong i-absorb yan or kung hindi naman po. Pero alam niyo po mga kapatid, the moment na nandito na po tayo sa atin pong Panginoon, nasimulan na natin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, huwag kang panghinaan ng loob. Di ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Magtuloy-tuloy ka lang. No, parang sa business natin, magtuloy-tuloy ka lang. Oo, kailangan natin magtuloy-tuloy kasi hindi po natin matatapos yung dinisenyo sa atin ng ating Panginoon kung gi-give up po tayo. At pag lumayo ka sa Kanya, hindi po ang Diyos ang lugi. Ang lugi po ay ikaw mismo. Kaya po yung relasyon po natin, kung gusto po nating maging maayos ang relasyon natin sa kapwa natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa katrabaho natin, o kahit na sino po na nakakasalamuha natin, ang sikreto po, dapat meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Kasi kung sa Diyos nga po, wala kang relationship, paano mo pa i-handle yung relasyon mo sa tao? O, magiging people pleaser ka lang din talaga. Okay? So, again, we need to indulge ourselves no doon sa pakikipag-fellowship po natin sa mga kapwa po natin mananampalataya. But I didn't say na i-involve lang natin o kumbaga ay i-close lang natin yung atin pong pakikipagrelasyon doon sa mga kapwa natin mananampalataya. Sometimes po nilalagay po tayo ng Lord sa mga secular na company or mga trabaho na ang kasama natin ay hindi mananampalataya. Bakit po? Para gamitin ka ng Lord doon, no, sa bagay na iyon. Okay? Parang kahapon naririnig kasi Mentor Eve, no, sabi niya, gusto ko ng trabaho na ganito pero pinagtuturo pa rin ako no? Pinagtuturo pa rin ako. So ibig sabihin talagang ang Lord, napakaganda po ng plano sa buhay natin Maging ano lang po talaga tayo, magkaroon lang po talaga tayo ng genuine relationship sa Kanya. No? At ang pakikipag-fellowship po natin sa isa't isa, napakahalaga po yan. Kasi kung doon ka makikipag fellowship doon sa mga hindi mananampalataya, ano po yung bagay na maaaring ibigay niyan sa iyo? Na mga advices or mga things na po pwede niyang i-influence sa iyo, no? Buti sana kung ikaw yung mag-influence sa kanya, okay yon. Pero syempre, mas mainam pa rin na nakikipag-fellowship po tayo, no? Sa ating kapwa mga mananampalataya. Pero syempre, ang sabi ko nga po, ang Lord po, ang tinawag niyan, hindi yung mga mabubuti na. Ang tinatawag po ng Lord at ang lagi pong nais ng Lord na mapalapit sa Kanya yung mga tao na malayo pa po sa Kanya. So tayo po yung gagamitin ng Panginoon for that. Okay? So for that po, sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Yan, maraming salamat po sa Diyos, ang pinakamataas sa papuri. Aming Ama, dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong
kadakilaan sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga revelations ng salita mo. At nakita po namin yung buhay namin na noon wala kaming pagkakilala sa iyo, napaka-worst Panginoon. Maaaring masaya lang kami, but this is just temporary. Pero ngayon, Lord, na nakilala ka na namin sa aming buhay. Maraming salamat po sapagkat ikaw po yung tunay na amin pong kasapatan sa buhay namin. Anumang bagay na ninanais sa tinihiling po namin, Panginoon, you know our heart's desire, and we know also na anuman po ang bagay na makabubuti para sa iyong anak, ayun po yung iyong ipagkakaloob sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Nawa po mas mapagtinting pa namin yung pagpapalalim ng relasyon namin sa iyo, Panginoon, yung mas deeper na pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Kaya ihayag mo po ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Tagapagligtas. Amen at amen. Thank you so much. Back to you, Mentor Evelyn. God bless everyone. Yan, thank you, Mentor Annalyn. Sige po, meron pa tayong ilang minuto para po sa sharing time naman. Sige po, anyone na gusto pong mag-share ay mag-unmute po tayo. Hello po, good morning po. Gusto ko pong mag-share. Yes po, Mentor Pastora. Apo. Good morning po sa lahat mga mentors. In addition lang po, gusto ko pong i-share yung nasa Colossians chapter 3 verses wait lang po. Chapter 3 verses actually 1 hanggang ang haba, no? 1 hanggang 17. Pero gusto ko lang pong dahil wala naman pong time na, gusto ko lang pong i-share yung verses 12 hanggang 17. Ulitin ko po yun, Colossians 3, chapter 12, Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Dinidiscuss po dito um, the character of a new man, kasi yun nga doon sa flow ng topic ng ating mentor speaker ay diniscuss niya about life of a Christian. So gusto ko lang pong basahin okay lang po ba Tagalogin ko na lang? Tagalog ko na lang po basahin Tagalog naman tayong lahat Ayan po. Sabi po dito, mula po sa verse 13, umpisan ko po sa 12. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Galing, no? Hinirang daw tayo ng Diyos, minamahal daw tayo ng Diyos, at pinili tayo ng Diyos. So, yung mga susunod na verses tells us about what kind of character should ang isang hinirang, ang isang minamahal ng Diyos, at ang isang pinili ng Diyos na dapat mayroon siya. Sabi niya rito, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Medyo sapul po tayong lahat dito, no? Ewan ko lang, ako sapul. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo. This is the second commandment. First commandment in the New Testament is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And the second commandment is love yourself, love your neighbor as yourself. So sabi niya, higit sa lahat magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Tayo po ay iisang katawan ng Diyos, hindi po ba? Magpasalamat kayong lagi, sabi niya. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ayan. Kailangan talaga nurture po tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Na siyang binanggit ulit ni mentor speaker Annalyn kanina. Sabi niya, turuan ninyo at paalalahanan. Ito maganda to. Turuan at paalalahanan ninyo ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit. Ito rin maganda to.
Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At ito, at anuman ang inyong sabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Yun lamang po. God bless everyone. Amen. Thank you po, Storamitos. Ayan. Sige po. Meron pa po bang daragdag? Ay, meron pa po ba? Sa 8 o'clock na po. Ayun, si Mentor Alfred. So, nag-raise po ng hand. Mukhang nais po niyang umawit para sa atin. Sige po, Mens. Naka-mute pa po kayo. Amen, amen po. Magandang morning po sa inyong lahat, mga mentors. Napakaganda po ang ating mensahe ngayon. Ako ay na-bless din at na-rebuke. Amen. Tunay nga po na maraming salamat po Pastora Annalyn. Alam ko, pastora ka dyan sa inyong church. Amen. Thank you po Ayun. So, okay ba? Magandang pa tayong time na mag-umawit. Kasi nga po, pag ito nga dati-dati kasi hindi ko ginagawa po ito ang Lord sabi niya, ba't hindi mo gamitin yung binigay ko sa iyo? Kaya, yun po ang aking po. Kaya, okay lang, nawitan po natin si Lord. Kaya napakabit. Inawit ko na po ito. Kaya lang gusto ko pang ulitin kapag na maganda yung kanyang mensahe. Amen. Kaya sige po, awitan po natin si Lord. Hallelujah. Minsan pa, Panginoong Diyos, kami po ay aawit sa iyo. Maraming salamat. Tunay nga na sa iyong pagmamahal sa amin. Walang kapantay, aming Diyos. Kaya yan mo, Diyos, na kami magpupuri sa iyo bago kami maghihiwalay sapagkat napakabuting umawit ayon sinabi ni Pastora na tayo ay magpuri sa iyo at awiting espiritual. Hallelujah. Kaya purihin ka aming Diyos Ama na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Walang ibang nagmamahal sa akin na tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Yes, Lord. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan, King itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa iyo aming lakas. Tunay nga, Panginoon. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at papupurihan ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Opo, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aming tinataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, kakalang sa iyo aming lakas.
sa iyong tanging pagmamahal. Kami ay natubos sa kasalanan. Sasambahin ka namin, nagpapupurihan ka bilang tanda ng aming mamahal. Tunay nga, Panginoon Diyos, Ikaw lang ang hari. Ikaw ang hari, ang tagapagligtas. Banal mong pangalan, ni tinataas, Panginoong Jesus. Diyos, iaalay sa'yo aming lakas. Iaalay sa'yo, iaalay sa'yo, iaalay sa'yo aming puso. Tunay nga, Panginoon, salamat sa awiting ito at mensahe, Panginoon, na nagrema sa bawat isa, Panginoon Diyos. At tunay nga, Panginoon Diyos, na Ikaw lamang ang hari sa aming puso, sa aming buhay, sa aming pagkatao, Panginoon. Sapagkat Kayo lamang ang Diyos na aming pinaglilingkuran, pinapakinggan ang iyong mensahe sa bawat morning devotion pa namin. At patuloy, Panginoon Diyos, na sa aming pagkikinig lagi, Panginoon, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Lagi mo po itong itanim sa aming puso. Hindi lang mo itanim, kundi maisabuhay po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At tunay nga, Panginoon, na sabi po ng aming mentors na ma-share po namin kung gaano mo po kami niligtas, Panginoon. At patuloy din, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay ay makikilala ka din. Dalahin po namin na makita sa amin ang tunay na Kristiyano, tunay na nanglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya nga po kami nag-aaral po dito, Panginoon Diyos. Upang, Panginoon Diyos, sa aming mga pamilya na hindi pa nakapakilala sa iyo. Lord, makita sa amin ang buhay, Kristo. Kaya Lord, napakabuti mong Diyos. Alam po namin, Panginoon Diyos, minsan kami ay may pagkukulang, may kasalanan man na hindi sang-ayon sa iyo. Ano man ang pagsuway sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Andiyan pa rin po kayo na Diyos na mapagpatawad po sa amin. Kaya aming Diyos, salamat sa mensahe. Amin narinig na yon, Panginoon. Lord, itanim mo sa aming puso ito, Panginoon, na malinis. Ito, Panginoon Diyos, minsan pa ay gagamitin mo po kami upang ma-share sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos, patuloy, Panginoon Diyos, na madagdagan pa, Panginoon, aming kaalaman sa iyo. Lord, di kami titigil na makinig ng mensahe ng aming mga mentors. Tunay nga, Panginoon Diyos, na karapat-dapat po kayong papurihan, pasalamatan. Kahit nang minsan ay nag-overtime po kami. Lord, salamat. At kami po ay nakapagpuri sa iyo, Panginoon, nakapagpanalangin sapagkat kayo lamang ang naitataas sa aming puso, sa aming buhay. Aming Diyos, salamat po. Ingatan mo po ka. Ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo po kami. Habang kami ang lalabas ngayon, Panginoon, o anumang aming gagawin, makita sa amin ang buhay na totoong Kristiyano, Panginoon. Ayon sa aming pinag-aaralan ngayon. Lord, salamat. Tuloy, Panginoon Diyos, ang mga mentors na magpapakipan dito, Panginoon Diyos. Lord, bigyan mo sila ng anointing lagi na nagmumula sa iyo upang ma-absorb po namin ang mensahe sa aming pakikinig lagi ng mensahe every morning.
At Lord, ganun din, Panginoon Diyos, mag-invite pa po kami na mga mentors po namin, mga ka-business po namin. Kaya Lord, salamat po. Salamat. Ito po Diyos ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng aming Panginoong Jesucristo, na Diyos na takapagligtas at anyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, mga mentors. God bless po. Thank you so much. Amen. Mentor Annalyn. Ayan, Mentor Thank you po, Evelyn. Mentor Annalyn. God bless Sige po, everyone. picture pa tayo. Po, Thank you po, Mens. God bless So, us. God yan. bless Picture po everyone. tayo, mentors. Thank you, Mentor Annalyn. God bless everyone. Sige po. Ayaw po ay mag-open cam. Smile. Yun. Ayan, habol po, mentors. Open cam po tayo. Meron pa yan. Yun. Sige po. Tayo po hand sign. Ready. Smile po. 1, 2, 3. Okay. Next page po. Dalawa na lang po. Ayan. So pa 1, 2, 3. Ayan. So, thank you po, mentors. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Mentor Annalyn. Thank you, Mentor. Mentor Annalyn. Lord. God bless lahat. Thank you po. God bless everyone. God bless Lions Worldwide. God bless